Wala nang dingging panalangin ang Diyos sa buhay ko. Kahit magmula sa araw na ito, hindi na siya kumilos sa buhay ko. Kahit sa araw na ito, pabayaan na niya ako. Which is impossible. Pero granted for the sake of argument. Kahit na, hindi na siya kumilos sa buhay ko. Ang Diyos, sa lahat ng kanyang ginawa, ay karapat-dapat pa rin ng pagpupuri at pasasalamat. Dapat mag-sink in sa atin yon. Para wala nang makasnatch sa atin material na bagay, problema, tukso, demonyo sa ating relasyon sa Panginoon. Lord, nandito yung anak mo na sinagip mo. Nandito yung anak mo na mahal mo. Tulungan mo ako. Huwag mong ipangalandahan kang mahal mo ang Diyos. Walang kasiguraduhan yan. Alam mo yan. Sumasablay ka dyan. Pero hindi mo po pwedeng questionin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minsan daw ay mayroong mamamatay ng pastor ang nagpabalita sa isang politiko at isang abogado na puntahan man lamang siya upang kanyang makasama bago man lang siya mamatay. So itong dalawang ito na miyembro ng church nila, dadil-daling nagpunta sa bahay ng pastor. Pagkarating doon, ginabayan naman sila sa kwarto nito. Nandun ang pamilya ng pastor, nag-iiyakan na. Pero si pastor, nang makita sila, nangiti na. Sabay parang angat ng kanyang mga kamay na wini-welcome sila at hinuhudyatan na umupo sa magkabilang gilid ng kanyang kama. Umupo yung dalawa. Sabay hawak ni pastor na mga kamay nila, tumingin sa taas. Si pastor na parang nakangiti pa. Na-touch naman yung dalawa sapagkat sa dinami-dami nga ba naman ng church members nila ay sila ang inanayahan ng pastor nila. Although, nagtataka rin naman sila sapagkat hindi sila close sa kanya. Wala namang magtanong. Kaya lang, ang tagal mamatay ni pastor. Nagtanong na rin yung abogado. Ang tanong ng abogado ay ganito, Pastor, salamat po ha. Talagang kami ang napili ninyo na makasama ninyo sa pagkakataong ito. Pero mawalang galang na lang po. Bakit po ba talaga kami ang napili niyo? At sumagot si pastor, kasi gusto ko, pag namatay ako, tulad ni Kristo, napapagitnaan ng dalawang magnanakaw. Joke lang, mga politiko, mga abogado, joke lang. Besides, hindi naman sablay yung dalawa di ba? May naligtas naman yung isa. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, the good thief, ang mabuting magnanakaw. But come to think of it, ano nga ba ang mabuting ginawa niya? Bukod sa pagisisi niya at paniniwala kay Kristo, ano pa ang mabuting ginawa niya? Para maligtas siya. Pagkatapos ba nun, nakapagbasa at nakapagnilay siya ng Biblia? Nakapagsimba ba siya? Nakapagkawang gawa siya? Nakapagpabinyag ba siya? Hindi. Kasi nga nakapako na mamamatay na. Pero, iniligtas siya. Ito po ay isang pagpapakita sa Biblia na ang kaligtasan talaga natin ay maliwanag na isang grasya. Walang kinalaman dito ang ating mabubuting mga gawa. Ephesians 2:8-9, for it is by faith or by grace that we have been saved through faith. It is not from you. It is the gift from God. It is not through works, so that no one may boast. Hindi tayo, kundi si Kristo ang siyang nagligtas sa atin. Ang nagliligtas sa atin. Bagamat mahalaga pa rin siyempre ang mga mabubuting mga ginagawa natin. Pero dapat natin itong makita, hindi bilang mga paraan o means para sa ating kaligtasan, kundi mga fruits o bunga, epekto, pagpapakita na tayo ligtas ng talaga. Kumbaga, nagpapakabuti tayo, hindi dahil gusto nating maligtas. Nagpapakabuti tayo sapagkat, sa totoo lang, ligtas na tayo. Niligtas na tayo ni Kristo. Namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon, hindi lamang para sa mga tao nung kapanahunan niya, kundi para na rin sa mga tao, bago pa siya nagkatawang tao, at matapos siyang umakyat sa kalangitan, so kasama tayo, at ang mga susunod pang henerasyon sa mundong ito, kasama tayo sa nagkasala, kasama tayo sa sinagip ni Kristo. Kaya nga,
Kung seseryosohin natin yung binasa natin kanina, yung pasyon ng ating Panginoong Jesucristo, dapat sumasabay kayo sa choir natin na nagsasabing, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Yun dapat yun upang iparamdam sa atin, kasama tayo sa eksenang ito. Hindi tayo labas dito. Huwag po nating kunin, alisin kahit konti lang ang credit sa Panginoon natin. Oo, ang mga mag-asawa parehong may ambag upang ang kanilang pag-asama ay mas tumatag. Ang mga magkakapatid ay pare-parehong may kontribusyon upang maging mas maayos ang kanilang relasyon. Ang mga magkakaibigan ay may pare-parehong binibigay upang ang kanilang samahan ay mas lalong tumibay. Pero hindi ganyan pagdating sa ating kaligtasan. Wala tayong ambag, wala tayong ibinigay, wala tayong kontribusyon sa ating kaligtasan, kundi ang ating kasalanan lang. Yun lang ang ating kontribusyon, yun lang ang ating ambag, yun lang ang ating bigay para sa ating kaligtasan, yung ating kasalanan lang. Let that sink in sa ating puso at isipan. Mahirap mang tanggapin, yun ang katotohanan. Pero para sa atin, yung katotohanan yan. Kasi isipin na lamang po ninyo, kung ang kaligtasan natin ay nakabatay talaga sa atin, ano na lang ang magiging kaligtasan natin? Sige nga, sabi nga ng Bible, everyone falls short of the glory of God. Lahat tayo kapos, lahat tayo kulang. Yung kaligtasan nga lang natin dito sa lupa, hindi pa natin masigurado Tamang nag-iingat tayo, pero naaksidente pa rin tayo, nagkakasakit pa rin tayo, tayo pa rin ay napapahamak. So kahit yung personal na effort natin, kahit napakagaling na, kahit napakaganda na, hindi pa rin kasiguruduhan na magkakamit tayo ng kaligtasan. Dito pa lang yan sa lupa, Yun pa kayang kaligtasan na tayo mapunta sa kalangitan? Alam naman natin, hindi lumilipas ang isang araw na hindi tayo nakakagawa ng kasalanan kahit isa lang. But then, mahalaga pa rin yung mga mabubuting ginagawa natin. Kasi ito yung parang appreciation natin sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Palagi ko, dun yun tinitingnan ng Panginoon. Kaya natutuwa siya siyempre kapag tayo nagpapakabuti, kapag tayo nagbibigay ng regalo. Natutuwa tayo kapag ginagamit yung regalo, kapag inaalagaan yung regalo, kapag pinapahalagahan yung regalo. Ang kaligtasan natin ay regalo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, hindi natin hiningi. Kusa niyang ibinigay sa atin ng walang kondisyon. Walang ibang hinihingi ang Panginoon, kundi ang pahalagahan natin yon. At maipapakita nga po natin yon sa pagpapakabuting tao natin. Lalo pat kapag tayo nagpapakabuti, wala tayong ibang motibasyon. Hindi yung makapagyabang sa Kanya, hindi yung later on isusumbat natin ito sa Kanya, hindi yung gagamitin natin itong pakikipag-bargain sa Kanya sa ating mga kahilingan. Hindi yon. Kundi gumagawa tayo ng mabuti sapagkat tumatanaw lang tayo ng utang na loob sa Kanya. Pinapahalagahan natin ang dakilang ginawa at regalo niya. Lalo pat sa mata ng Panginoon, mas ikinagagalak niya kapag ang mas ipinagyayabang natin, hindi yung kabutihan nating kapos na kapos, kundi yung kabutihan niya sa ating lubos na lubos. Matthew 5:14, hindi yung pagmamahal natin sa Kanya na kulang, kundi yung pagmamahal niya sa atin na walang hanggan. 1 John 4:10. Kahit sa ating personal na karanasan natutuwa tayo kapag mabuti sa atin yung taong minamahal natin. Tapos sasabihan pa tayo ng I love you. Pero pakiramdaman po ninyo kung ano yung mararamdaman ninyo. Kung ang mas papahalagahan ng taong ito, hindi yung kabutihan niya at pagmamahal niya sa atin, kundi yung kabutihan at pagmamahal natin sa Kanya. Yung sabihan ka ng asawa mo, I love you. Maganda yung dating nun. Pero yung sabihan ka ng asawa mo, napakaswerte ko, ikaw ang asawa ko. Napakabait mo. Mahal na mahal mo ako. At ang mga anak natin. Yung sabihan ka ng anak mo, I love you. Love you, Mama. I love you, Papa. Maganda yung dating nun. Pero oras na sabihin niya sa'yo, salamat, Mama. Tinaguyod mo. Salamat, Papa. Sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat sa pagmamahal mo. Iba yung mararamdaman mo.
Yun bang ang iangat nila? Yung pagmamahal mo, hindi yung pagmamahal nila. So much so na yung pagmamahal nila ay aminado silang maliit na bagay lamang kumpara sa pagmamahal mo sa kanila. So much so na yung kabutihan at pagmamahal nila is but a response lamang sa kabutihan at pagmamahal mo sa kanila. Pagtanaw lang ng utang na loob, kumbaga. Naalala ko tuloy yung isa kong kakilala. Hindi sila mayaman, pero pinagparty niya, pinaghanda niya ang kanyang ina ng bonggang-bongga. Sa speech niya, ang sabi niya, Nay, kulang pa po ang lahat ng ito sa ginawa niyong sakripisyo para sa aming magkakapatid. I love you. Hindi niya sinabing, Nay, I love you, kaya pinaghanda kita ng bonggang-bongga. Ang sinabi niya, Nay, minahal mo kami ng sobra. Kaya ito, maliit na bagay lang. Sa lahat ng iyong mga binigay, mahal na mahal kita. Sapagkat mas minahal at minahal mo kaming mga anak mo. Ganun sana. Ganun sana sa ating relasyon sa Diyos. Para yung pagsisimba natin, yung pagpapakabuting tao natin, hindi maging burden. Ba't ka magsisimba? Obligasyon eh. Hindi dapat ganun. Ba't ka magsisimba? Napakabuti sa akin ng Panginoon. Ganun. Kanina nga, yung nag-iistasyon tayo ng cruise. Pagod na talaga ako eh. Sabi ko, shortcut na kaya ako. Kaya lang sabi ko, ano na lang ito sa sakripisyo mo? Ano na lang ito, Panginoon, sa kabutihan mo para sa akin? At sa parokya, sa pamilya ko. Yun ang mahalaga eh. May mga mahal na araw, hindi dahil mahal natin ng Diyos. May mga mahal na araw dahil mahal tayo ng Diyos. Let that sink in sa atin upang makaranas man din tayo ng mga suliranin, upang hindi man agad o hindi na din talaga ibigay ng Diyos ang inihiling natin, huwag tayo magtampo. Sa pagkatandaan nyo itong sasabihin ko, kung marirealize lang natin yung tindi ng ginawa ng Diyos para sa atin, we will be able to claim. Kahit wala ng dingging panalangin ang Diyos sa buhay ko, kahit magmula sa araw na ito, hindi na siya kumilos sa buhay ko, kahit sa araw na ito, pabayaan na niya ako, which is impossible, pero granted for the sake of argument, kahit na hindi na siya kumilos sa buhay ko, ang Diyos, sa lahat ng kanyang ginawa, ay karapat dapat pa rin ng pagpupuri at pasasalamat. Dapat mag-sink in sa atin yon para wala nang makasnatch sa atin material na bagay, problema, tukso, demonyo sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi mo iiwan ang asawa mo, ang mga magulang mo, ang anak mo, kung talagang maliwanag sa iyo, mahal na mahal ako ng tao ito. Ang Diyos pa kaya na kaya at kakayanin gawin para sa atin ang lahat. Kaya mamaya mga kapatid ha, sa pagpila natin at paghalik natin sa krus, at kung hindi tayo halik, bawo lang tayo, pasalamat tayo sa Kanya. Bago pa man tayo humiling, wag muna yung hiling, pasalamat muna tayo sa Kanya. Kung hihiling man tayo, wag natin sabihin sa Kanya, Lord, nandito ako ha, init-init, haba ng sermon ni Father, layo pa ng pinanggalingan namin. Paggalingin mo ako ha, love you. Wag. Kasi mas natutuwa ang Diyos kapag ang mas pinaniniwalaan mo, hindi yung pagmamahal mo sa Kanya, kundi yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya manapa, kung may hihilingin ka, may problema sa pamilya, mayroon kang problema sa kalusugan, pagpila mo mamaya, ganito ang sabihin mo, Lord, nandito yung anak mo na sinagip mo. Nandito yung anak mo na mahal mo. Tulungan mo ako. Natatandaan ninyo, yung best friend niyang si Lazaro, namatay, di ba? Ano ang pinasabi ng mga nagbalita kay Jesus na patay na si Lazaro? Panginoon, yung kaibigang minamahal niyo ay may sakit. Hindi sinabing, Panginoon, yung kaibigang mahal na mahal ka, may sakit. Panginoon, yung kaibigan yung mahal na mahal, may sakit. Yun ang sabihin natin sa Kanya.
Kasi yun talaga ang dapat paniwalaan natin. Huwag mong ipangalandahan kang mahal mo ang Diyos. Walang kasiguraduhan yan. Alam mo yan. Sumasablay ka dyan. Pero hindi mo po pwedeng questionin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito.
Thank